Manaming banal o dakilang Yahuwah, sambahin, purihin po yung banal na pangalan. Maraming maraming salamat po muli. Muli kaming tinipon ay yung mga lingkod naririto sa iba't ibang dako man kami. Iisa ang aming pag-asa at pananampalataya na ikaw ay muling makapiling namin sa ganitong mga pagsamba namin at pagtitipon sa dakilang araw mo ng kapahingahan sa araw ng Saba. Kaya naman po, habang pakisuyo namin, bukusan na kami bibiguin sapagkat walang kabuluhan ang buhay namin kung hindi ka namin kapiling, kundi ka namin mararanasan. Dito kami lumalakas, Aba, sa ganitong pagkakataon na muli ka namin makakasama, makikipagtipang muli sa iyo, mararanasan ang pag-ibig at pagkalinga mo sa bawat isa sa amin. Aba, karito ang iyong mga alipin, nawa po pakibasbasan ng bawat isa sa amin sapagkat kilala mo ang bawat isa, batid mo rin ang bawat pagkukulang namin. Alam namin na bibigo ka namin sa mga inaasahan mo po sa amin. Hindi mo nakikita kung minsan na ibubuhay namin ang mga bunga ng Espiritu na siyang inaasahan mo po sa bawat isa. Kaya po, ang pakiusap namin sa mga sandaling ito, patawarin mo kami, Aba, habang kami nananatili sa mundong ito, nakikisalamuha, umabakan ng kahirapan, bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo kami ng mga katangiang kailangan namin upang kami magtagumpay. Makita mo kami nananatiling tapat, nagpapatuloy sa gawang paglilingkod sa iyo. Basbasan mo po bawat sambahayan naririto. Mga magulang, batid mo po ang kanilang pangangailangan. Batid mo ang mga idinulog ng bawat lingkod mo na nagtataglay ng mga kahirapan, dumaranas ng mabibigat na karamdaman. Sa pagkakataong ito, aming Aba, humihiling kami ng iyong mga kasagutan, ng iyong himala upang kami magpatuloy sa aming mga ginagawang paglilingkod po sa iyo. Aming Yahusya, dakila naming Panginoon at tagapagligtas. Tunghayan mo po muli ang iyong mga lingkod na pasasaklolo kami sa iyo sapagkat batid mo ang kahirapan ng mundo ang bawat nararanasan namin. Ayaw namin na kami mangaligaw pa. Hangad naming makarating sa hangganan, nananabik kami sa araw na yon nang muli kang bababa upang kami kunin at kami mapasa iyo magpakailan-kailanman. Yahusya, aming Panginoon, pakilapit kami sa ating Ama at muli patawarin ang marami naming mga pagkukulang at kalapastanganan. Taba Yahuwah, muli babalik tawag kami sa iyo, pakibasbasa ng mga isinimpang lingkod, isinimpang handog ng iyong mga alipin at pakibasbasan din bawat kabuhayan ng iyong mga hinirang. Ang lahat ng ito, magalang na po naming hinihiling sa pangalan ng Panginoong Yahusya. Amen. Ihahayag ko o Yahusha ang iyong pagsasakit, pinupulay ang iyong pag-ibig na walang may tutumbas. Sambahin ang iyong pangalan, puso ko'y nagdadala at maging karapat-dapat. Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Kamusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating sinasagawang pagsamba na tungkol nga po sa mga bunga ng Espiritu.
Nalaman po natin ang bunga ng Espiritu ay napakahalaga para sa ating mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusya. Hindi po ito mga bagay na pinipilit lang gawin ng tao, kundi ito po ay mga katangiang natural na lumalabas sa isang taong puspos po ng banal na Espiritu. At kapag sinabi po nating bunga, nangangahulugan po yan na resulta ito ng isang bagay. At sa kasong ito, yan po ay resulta ng buhay na konektado at sumusunod sa ating Panginoong Yahuwah. At isang bagay pa po ang dapat nating matandaan, mga kapatid, hindi po mga bunga, kundi bunga ang binabanggit po ng Biblia. Ibig sabihin, ang lahat po ng siyam na katangiang ito ay magkakaugnay. At hindi po maaaring pipiliin lang natin ang isa o dalawa na dapat nating taglayin. Dahil kung tunay tayong lumalakad kasama ang Panginoong Yahusya, ang bawat aspeto po ng bunga ng Espiritu ay dapat po unti-unting nakikita. Nakikita na sa ating pag-ugali, sa ating pananalita, at maging sa ating pakikitungo sa ibang tao. Sapagkat ang bunga po ng Espiritu ang nagsisilbing patotoo ng ating pagiging anak ng ating Panginoong Yahuwah at alagad ng Panginoong Yahusya. Kaya magpatuloy tayo sa ating pag-aaral, mga kapatid. Ano pa ba? Ano pa po ang isa sa bunga ng Espiritu? Basahin pa rin muli natin ang Galatia 5:22 hanggang 23. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ano pa po ang isang bunga ng Espiritu? Ngayon po ay pag-aaralan naman natin ang tungkol sa kaamuan o kahinahunan. At sa Ingles ay gentleness. Marami po, mahalaga nating mapag-aralan to kasi marami pong tao ang nagkakamali ng pagkaunawa sa salitang yan. Akala po ng iba, pag sinabing maamo ay maamo o mahina o mahinahon, akala nila ay mahina. Inaakala din po ng iba, ito po ay pagiging tahimik lamang o pagiging mahiyain. Pero hindi po yun ang sinasabi dito sa Biblia. Ayon po sa salita ng Diyos, hindi po ito kahinaan, kundi ito po ay lakas na may kakayahang magkontrol. Ano pa po ang kahulugan ng kaamuan? Kung atin pong titingnan, yung original na salitang ginamit po dito, yung salitang Griego, ang ginamit po nila yung salitang protest. Na ito po ay hindi nangangahulugan ng mahiyain o walang paninindigan. Bagkus ito po ay isang lakas, gaya nga po natin binanggit kanina, lakas na marunong magpigil. May pusong mapagpakumbaba, marunong makinig, at handa pong matuto. Sila din po yung may taglay ng tamang paninindigan o moral na paninindigan, pero hindi po mataas. Sa ibang salita, yung kaamuan po, yan po yung pinagsama-sama po niyan, yung may paninindigan ka, may kapangyarihan, pero taglay-taglay mo pa rin yung kababaang loob at respeto. Sino po? Ang perpektong halimbawa ng kaamuan. Basahin po natin ang Mateo 11:29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sino po ang perpektong halimbawa ng kaamuan? Wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Yahusya. Isipin natin ito, mga kapatid. Ang Panginoong Yahusya ay hari ng mga hari. Di po ba? May kapangyarihang patigilin ng bagyo. May kapangyarihan din pong bumuhay ng mga patay. Pero, inilarawan niya yung sarili niya bilang maamo at mapagpakumbaba. Imbes po na magpakita ng lakas, taglay yung kahambugan, pagmamataas. Dahil ganyan nga po yung mga may kapangyarihan. Dito po sa mundo, yung mga tao may kapangyarihan, di po ba? Pero iba po ang Panginoong Yahusya. Iniimbitahan niya tayo na matuto sa kanyang kaabuan at makasumpong po ng kapahingahan. Ano pa ang mapapansin po natin sa pamamaraan ng ating Panginoong Yahusya? Hindi po siya mapilit.
Hindi rin po siya mapanindak sapagkat ang gusto po kasi mangyari ng Panginoong Yehosya ay sumunod sa kanya ang tao, hindi po dahil sa takot, kundi dapat akay po ng pag-ibig. Paano pa po ipinakita ng Panginoong Yehosya ang kanyang kaamuan? Ay napakaraming pagkakataon po sa Biblia na pinakita niya yan. Inalampong tinuwid niya yung kanyang mga alagad. Kinumpronta niya yung mga makasalanan. Sinalungat niya yung mga masasamang tao. Pero lahat ng iyon, ginawa niya po hindi dahil sa galit o dahil po sa kayabangan, kundi dahil po sa pag-ibig at pagmamalasakit. Meron po siyang pananindigan, pero taglay-taglay po niya yung kababaang loob. Yan po mga kapatid, ang tinatawag na kaamuan. At dyan po tayong lahat tinatawag na matuto sa kanya pong mga mabubuting halimbawa. Sino po ang natutong magpakita ng kaamuan mula sa ating Panginoong Yehosya? Ikalawang Korinto 10:1. Ganito pong ating mababasa. Ako nga si Pablo ay namamanig sa inyo alang-alang sa kaamuang loob at kapakumbabaan ni Kristo. Ako na sa harapan ninyo ay mapagpakumbaba sa gitna ninyo, ngunit ako'y lubhang malakas ang loob kung wala sa harapan ninyo. Sino po yung natutong magpakita ng kaamuan dahil sa ating Panginoong Yehosya? Siya po si Apostol Pablo. Kilala po natin si Apostol Pablo. Isang kilalang tagapagturo. Malalim ang pagkaalam sa doktrina at malalim din po at matindi ang pag-ibig niya sa iglesia o sa eklesiya. Pero kahit po ganon, hindi po siya kinakitaan ng pagmamataas o panlalamang o kahambugan. Sa halip, dito sa ating binasa, nakiusap po siya sa mga taga-Korinto ng may kahinahunan. May kahinahunan siya kahit na yung mga tao doon, sabi nga po dito ay mga matitigas yung ulo at namumuhay sa makamundo, makalamang pamumuhay. Bakit po ganyan? Bakit ganyan ang pamamaraan ni Apostol Pablo? Kasi po, natutunan niya sa ating Panginoong Yehosya na mas pabisa po talaga ang pag-aayos po ng isang ugnayan kapag meron pong kaamuan o yung kahinahunan. Kailan pa po? Kailan ba natin mas lalong kailangan ang kaamuan, mga kapatid? Filipos 4:2-5. Nakikiusap ako kina Euodias at Sintike na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo. Tapat na katuwang sa pasanin na iyong tulungan ng mga babaeng ito sapagkat sila'y nagpagalas na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Kailan po natin mas lalong kailangan ng kaamuan? Dito sa ating binasa, makikita po natin na ang kaamuan po ay lalong napakahalaga o kailangan po natin kapag meron pong hindi pagkakaunawaan sa isang samahan. Sino po ang halimbawa na nagkaroon po ng alitan? Dito po ay sina Euodias at Sintike. Ito pong dalawang to, hindi po basta-basta lang nakaanib. Sila po ay mga babaeng lingkod ng Diyos. At ayon nga po kay Apostol Pablo, sila ay katukatulong niya sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At ang sabi pa niya, ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, sila po ay pawang magtataglay magtatamo ng kaligtasan at pareho silang masigasig sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Pero kahit ganon, nagkaroon pa rin po sila ng hindi pagkakaunawaan. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Una, hindi po niya sila ipinahiya at hindi rin po siya nagsalita ng masasakit na pananalita. Sa halip po, ano ginawa niya? Nakiusap siya na ayusin nila yung kanilang alitan. At humingi pa nga po siya ng tulong kay Timoteo para matulungan yung dalawa na magkasundo. Tapos po, may isang napakahalagang utos na sinabi si Apostol Pablo dito. Ang sabi niya, malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Bakit po mahalaga yun? Bakit mahalaga ang kahinahunan sa ganitong sitwasyon?
Kasi po kapag may hindi pagkakasunduan, ano po ba yung karaniwang nangyayari mga kapatid? Hindi po ba nandyan yung magtataasan ng boses, pagkakatampuhan, mag-iiwasan, pero yung Espiritu ng Diyos, siya po ang magtuturo sa atin ng, ng ibang daan. Na yan nga po yung daan ng kahinahunan. Opo, hindi madali ang makipag-ayos. Lalo na kapag yung isa ay nasaktan. Opo, totoo po yan. Pero kung susundin po natin yung ipinag-uutos ni Apostol Pablo, mas magiging bukas yung puso po natin kapag mahinahon po tayo sa ating pananalita. Ang kahinahunan po, mga kapatid, o kaamuan, ang susi sa pagkakasundo. At ang pagkakasundo po ay ang patotoo ng tunay na pagmamahalan po sa loob ng isang eklesiya o sa katawan ng ating Panginoong Yahushua. At yan po ay napakahalaga para sa muling pagparito po ng ating Panginoong Yahushua. Uy, bakit? Bakit pa po mahalaga ang kahinahunan sa panahon ng hindi pagkakasundo? Sa Kawikaan 15:1, pakinggan po natin ito mga kapatid. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Napakas konti lang, napakaisi lang mga kapatid, pero punong-puno ng kahulugan, di ba? Bakit po napakahalaga ng kahinahunan sa panahon ng pagkakasundo? Kasi yung pong kahinahunan, haligi po yan ng malusog na relasyon. Hindi lang po ito kagandahang asal, kundi ito po ay isa nga pong bunga ng Espiritu na nakakapag-ayos ng sirang relasyon. Kaya kapag wala pong kahinahunan, kahit pa gaano kalalim ng inyong pagsasama, madaling masisira pa rin. Kapag puno ng galit at pride ang nangingibabaw, saan po natin dapat mga kapatid? Araw-araw, isabuhay ang ating kahinahunan. Napakaraming pagkakataon na dapat natin gawin yan, pero isang mahalagang pagkakataon ay para sa ating sa pagiging mga magulang natin, sa mga magulang po na naririto. Nasabi nga po sa Efesos 6:4, huwag ninyong ibuyo sa galit ang inyong mga anak. Ibig sabihin kapag halimbawa may pagkakamali yung mga anak natin, wag po agad natin silang sigawan, pagalitan. Alam natin, medyo guilty tayo sa mga ganyan. Dapat po ay maglaan pa tayo ng pangunawa at maging mahinahon po tayo sa kanila. At para sa atin naman, buhay mag-asawa, dapat po hindi tayo nagpapagalingan ng ating argumento. Dapat nandoon pa rin po yung respeto at pangunawa natin sa isa't isa. Mas maganda po kasi ang pag-uusap kapag ang layunin po natin ay maunawaan natin ang isa't isa at hindi para po para manalo. Tandaan natin yung mga kapatid. At sa ating pong pakikipag-usap sa ibang tao, lalo na po kapag may hindi pagkakaintindihan, ang sabi po sa ikalawang Timoteo 2:25, ituwid mo sila ng may kahinahunan. Kaya ibig sabihin, hindi po natin kailangan maging agresibo para magtuwid po ng ibang tao. Ang pagbabago po ay mas epektibo kapag ito po ay nag-uugat sa pag-ibig at hindi po sa galit. Tatandaan lagi natin mga kapatid na ang taong puspos po ng Espiritu, hindi lang po basta marunong magpaliwanag, kundi dapat marunong ding magtimpi, marunong pong makinig, magsalita ng may kababaang loob. Dahil sa kahinahunan po, mas naipapakita natin ang karakter ng ating Panginoong Yahushua, ang tunay na pagmamahal, ang pagpapasensya, at ang pagpapakumbaba. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Lubhang napakahalaga po ng pagiging maamo. Paano po inilarawan ng Biblia ang pagkamaamo? Basahin po natin ang nakasulat sa Aklat ng Santiago 3:15 hanggang 18.
Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos kundi sa mundo. Mula ito sa dyablo at hindi sa banal na espiritu. Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Ngunit ang taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan. Walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. Ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Paano po inilarawan ng Biblia ang pagkamaamo? Ito po ay karunungang mula sa Diyos o nagmula sa itaas. Sa ating binasa, ano rin po ang inilarawan ni Apostol Santiago? Ang karunungang hindi nagmumula sa Diyos. Ano po ang mga ito? Pagkamainggitin at pagkamakasarili. Kung saan anya umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Hindi ganito ang karunungang mula sa banal na espiritu. Ito po ay kanino nagmumula? Sa dyablo at sa mundo. Kung tayo po ay pinaghaharian ng inggit at pagkamakasarili, saan po tiyak nahahantong? Sa kaguluhan at sa lahat ng uri ng kasamaan. Yan po kasing pagkamainggitin at makasarili ay pakana ng dyablo. Isang uri po yan ng katangiang nakakatakot. Taglayin. Isang uri ng kasamaang nakakatakot na taglayin ng tao. Sino po ba ang isang natala sa Biblia na lubhang napakamakasarili? Pinag-aralan po natin ito nung mga nakaraan, si Haman. Si Haman ay isang may mataas na tungkulin sa ilalim ng paghahari ni Haring Xerxes ng Persya. Ito po ay ang Israel ay nasa pagkabihag pa. Ano po ang ginawa ni Haman? Papaano nakita ang kanyang pagkamakasarili? Ang gusto ni Haman, lahat ng tao yuyuko sa kanya. Pero si Mordecai na pinsan ni Esther, ayaw yumuko sa kanya. At dahil ayaw yumuko ni Mordecai, ano ang naisip ni Haman? Ang naisip po niya, hindi lang si Mordecai ang dapat mawala, dapat ang buong lipi ng mga Hudyo. Kaya iniutos niya na patayin ang lahat ng mga Hudyo sa Persya. Pero nagtagumpay po ba siya? Hindi po. Sapagkat nang malaman ng hari ang kanyang ginawa, kanyang balak, yung ginawa niyang tulos na kung saan doon niya ibibitin si Mordecai, sana, siya ang nabitin doon sa tulos na kanyang ginawa. Napakadali po para sa tao na mahulog sa ganitong uri ng pagkakamali. Kung minsan dahil na rin sa pressure mula sa lipunang ating ginagalawan, kung minsan pa nga ay mula sa mga organisasyong Kristiyano di umano. Tulad halimbawa ng mga relihiyong kulto pala na nagagawang makaakit ng maraming kaanib. Paano nila nalilin lang ang maraming tao, mga kapatid?
Isang paraan na ginagamit nila ay sa pamamagitan ng pakikinig sa mga baluktot na payo. Tulad na lang halimbawa ng ipaglaban mo. Ipaglaban, mali pala yung ipinaglalaban. Hindi pala tama. Ano pa? Yung sinasabing, sige lang, go for it. Go for it. Masama pala yung kahahantungan. Diba sabi po sa aklat ng Kawikaan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Baka mamaya kapag ganito ang ipinayo ng isang tao sa kanyang kapwa, yung kayang nagpapayo na yun, mga kapatid, tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang pinapayuhan. Baka naman talagang gusto niya lang ipahamak yung tao. Ano pa po? Kadalasan ang naririnig natin, set high goals, raise the bar, believe in what you think is right. Very common po yan dito. Yung believe in what you think is right. Paano kung hindi pala tama yung kanyang iniisip? Yan ay mga salitang magtutulak sa isang tao na maghangad sa mga bagay na hindi naman abot kaya saan nauuwi? Sa paggawa ng masama, gaya ng pagnanakaw, kalikuan. Kung atin pong hahanapin ang karunungang mula sa Diyos, hindi natin nanaisin, mga kapatid, na ihambing ang ating sarili sa iba. Nahahangarin natin na makuha kung anong mayroon sila. Kapag hinangad natin na makuha yung mayroon sila, may nalalabag po ba tayo? Opo, mayroon po. Anong kautusan ang nalalabag natin? Ang ikasampung utos po. You shall not covet. You shall not covet your neighbor's house. Huwag mong pagnanasaan ang hindi mo pag-aari. Ito po yung nalalabag. Ano po ang sentro ng karunungan mula sa Diyos? Kaamuan o pagkamahinahon. Paano po natin lilinangin sa ating sarili ang pagiging maamo o mahinahon? Sa salitang Griego po, ang ginamit na salita ay prautes, pagkamaamo, na sa classic na lexicon o dictionary po, ito ay tinukoy o defined na hindi lubos na binigyan ng mataas na importansya ang sarili. Not being overly impressed by a sense of one's self-importance. Marami kasing tao po ang ganyan. Masyadong binibigyan ng mataas na importansya ang sarili. Walang halaga sa kanila ang iba, kundi sarili lang. Wala sa bokabularyo nila yung pagpapakumbaba. Dahil karaniwan na sa mga ganitong tao ay mapagmataas, tulad ni Haman. Hindi ba't ganito rin po inilarawan ng ating Panginoong Yahusya yung mga Pariseo? Ano ang sabi ng Panginoong Yahusya? Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ganyan na. Inilarawan ang mga Pariseo. Hindi ba't yung mga leader ng relihiyon ngayon, mga kapatid, lalo na yung mga kulto, ganyan din. Ang kaamuan ay natatamo kung matututo po tayong maging mapagpakumbaba. Ano po ang magiging magandang resulta kung tatahakin natin ang daan tungo sa pagiging maamo o mahinahon? Matatamasa natin ang bunga ng ating mabubuting gawa, kapayapaan at katwiran, sapagkat ayon nga sa ating binasa sa 18, ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Sa pagiging maamo po ba ay nangangahulugang
atin ng kukonsintihin o pahihintulutan ng kasalanan? Basahin po natin ang nakasulat, Galatia 6:1-2. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sa pagiging maamo po ba, nangangahulugan na yung kasalanan kukonsintihin na natin, pahihintulutan, hindi natin papansinin? Hindi po. Tayo po ay tinawag at inatasang ituwid ang kapatid na nahulog sa pagkakasala. Bakit po tayo ang tinawag at inatasan ng ganitong gawain? Sapagkat kayo anya ay pinapatnubayan ng Espiritu. Ibig sabihin ay tayo ang mga nakaunawa at sumampalataya sa aral. Subalit paano ang ating gagawing pagtutuwid sa kapatid na nahulog sa kasalanan? Gawin anya ninyo ng mahinahon. Hindi kasi pwede yung parang ihinahampas o ipinapalo natin sa kapatid yung mga aral. Kasi nga hindi pa lubos ang kanyang pangunawa dito. Sabi nga ni Apostol Pablo ay gatas pa ang iniinom. Hindi pa maaring kumain ng karne. Ang malungkot lang, matanda na sa tungkulin, matitisurin pa rin. Pinapag-iingat din tayo na baka tayo naman ang matukso. Ano pong ibig sabihin ng baka tayo naman ang matukso? Tulad na lang po nung ating naranasan nung tayo ay nandoon pa sa kabila. Tayo ay inatasang dalawin at kausapin ang isang matandang kapatid. Matandang na pong kapatid. Na tila hindi niya iginalang at nabastos pa yung ministro sa panahon ng pagtuturo nito. Di pinuntahan ko nga sa kanila. Pinapasok naman ako at pagpasok ko sa kanilang tahanan, abay, pinagsilbihan ako ng kapatid. Ano po ang isinilbi sa akin? Alak at pulutan. Yun po ang sinasabi na mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Kung ako'y natukso, hindi ko nagawa yung pinagagawa sa akin, nakausapin yung kapatid, ako pa'y naakay niya. Hindi po ba? Bagamat lumalapit po tayo sa ating mga kapatid na may dalang habag at pangunawa sa kanyang mga kahinaan, gayon may matibay ang ating hangarin na siya ay maiahon sa kanyang kinasadlakan. Sinasalita natin ang katotohanan na kung minsan ay mapait, kung minsan pa nga ay masakit. Ngunit sinasalita natin ito ng may kahinahunan upang ang dala nating katotohanan ay magningning at malugod na tanggapin. Ano ang gawang nagagawa kung mapapanumbalik natin ang ating kapatid? Natutupad natin ang kautusan ni Yahusha. Ito pong ating ginagawa ay kanyang gawain. Tayo po ay pawang mga kasangkapan lamang. Anong uri ng pagiging maamo ang dapat nating sanaying gawin o ipakita sa isa't isa? Unang Tesalonika po, 2, mga talatang 7-8. Kung kami ay naging malumanay sa gitna ninyo, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak, palibhasay nagmamalasakit kami sa inyo
Ipinesya namin kayo'y bahaginan, hindi lamang ng ebanghelyo ng Diyos, kundi pati ng aming mga sariling kaluluwa, sapagkat kayo'y napamahal sa amin. Anong uri po ng pagiging maamo ang dapat nating sanaying gawin o ipakita sa isa't isa? Magpakita po tayo ng malasakit na tulad ng isang ina sa pag-aaruga sa kanyang mga anak. Paano po ba arugain ng isang ina ang kanyang anak? Buong pagmamahal, handang magpakasakit para sa anak. Sa atin pong pakikisalamuha sa isa't isa, ano ang dapat nating alisin? Dapat po nating alisin ang ating mga sariling biases. Opo, bawat isa po sa atin, tanggapin na natin, bawat isa sa atin, mayroon tayong kanya-kanyang biases. Kaya nga, mayroong tinatawag na individual differences, yung pagkakaiba-iba. Yung pagkakaiba-iba ng tao ay dahil sa individual biases. Dapat hindi tayo judgmental, dapat bukas palagi ang ating puso sa malasakit sa ating kapwa, tulad ng ginawa ng lalaking Samaritano. Sa anong pagkakataon, higit kailanman dapat tayong maging maamo at mahinahon. Kapag ating ibinabahagi sa ating mga kapatid ang ebanghelyo, kailangang matiyak natin na ito ay lubos na nauunawaan ng ating kapatid. Kapag kanyang nauunawaan ang ebanghelyong ating tinuturo, ito po ay kanyang ibubuhay. Ganito inaruga ni Yahusha ang kanyang kawan sa buong panahon ng kanyang ministeryo dito sa lupa. Palaging pag-ibig ang kanyang pinapairal. Tayo'y naging makasalanan, mga kapatid. Opo, karapat dapat tayong tumanggap ng parusa. Subalit si Yahusha ay handang papanumbalikin tayong muli. Handa siyang i-restore ang bawat isa sa atin. Sino rin ang handang papanumbalikin tayo sa Kanya nang may kahinahunan? Basahin po natin ang nakasulat sa Aklat ng Awit, 18, talatay 35. Ang kalasag ng iyong pagliligtas sa akin ay ibinigay mo, at ng iyong kanang kamay ay inalalayan ako, at pinadakila ako ng kahinahunan mo. Sino po? Sino rin ang nakahandang papanumbalikin tayo sa Kanya ng may kahinahunan? Ang atin pong Aba, ang ating Diyos na si Yahuwah. Sino po ang pinapanumbalik ni Yahuwah? Si David. Si David maraming naging kasalanan at mga paglabag. Subalit, yun ay kanyang pinagsisihang lubos, kung kaya't siya ay pinapanumbalik ni Yahuwah. Sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, ay naisulat niya ang 73 kapitulo sa aklat ng mga awit. Mayroon pong 150 kapitulo ang aklat ng mga awit. Halos kalahati po noon ay sinulat ni David. Maging ang talatang ito na ating binasa ngayon, kabilang sa kanyang binuo at ngayon ay naging bahagi pa ng aklat ng ikalawang Samuel na isulat ito sa Kapitulo 22, ang talata ay 36. Bagamat hindi si David ang may akda ng aklat ng ikalawang Samuel. Paano ipinakita ni Yahuwah ang kanyang pagkamaamo? Sa kabila ng maraming pagkukulang at kabiguan ni David, malumanay pa rin siyang pinanumbalik. Hindi lamang siya pinanumbalik, pinadakila. Ayon sa ating binasa, sabi ni David, pinadakila ako
ng kahinahunan mo. Ano po ang paanyaya sa atin ni Yahuwah na naghahayag ng kanyang pagiging maamo at mabuti? Mga huling talata, mga kapatid, na ating babasahin, Isaias 55:1-3. Sinabi ni Yahuwah, lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw, narito ang tubig. Kahit wala kayong pera, lumapit kayo at kumain. Hali kayo, kumuha kayo ng inumin at gatas ng walang bayad. Bakit ninyo ginugugol ang inyong mga salapi sa mga bagay na hindi makakain? Bakit nyo inuubos ang mga sweldo ninyo sa mga bagay na hindi makakapagpabusog sa inyo? Makinig kayo sa akin at makakakain kayo ng mga masasarap na pagkain at talagang mabubusog kayo. Lumapit kayo sa akin at makinig para mabuhay kayo. Gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa inyo. Ipapadama ko sa inyo ang pag-ibig ko't awa na ipinangako ko kay David. Ano po ang paanyaya sa atin ni Yahuwah na naghahayag ng kanyang pagiging maamo at mabuti? Ang atin pong binasa ay paanyaya ng ating amang Yahuwah na lumapit tayo sa kanya at makinig. Dito po sa ating binasa, ginamit niyang metaphor ang tubig, gatas at tinapay. Sino po ang inaanyayahan ni Yahuwah? Nananawagan si Yahuwah sa kanyang mga anak na nangangailangan ng awa at biyaya. Inaanyayahan niya sila na manumbalik sa kanya upang tamuhin ang awa na tanging siya lamang ang makakapagkaloob. Sa kanyang pong paanyaya na kumuha ng tubig at gatas kahit walang pera. Ito ay pagbibigay diin na ang pagpapala ng Diyos ay hindi kayang bayaran ng material na kayamanan, sapagkat ito ay masaganang kaloob na walang bayad, nang sa lahat ng sa kanya ay lumalapit na may kababaang loob at buong pusong nagsisisi. Ang paanyayang ito po ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat ng nagnanais tumanggap ng pagpapala. Ito po ay paanyaya ng pakikisama o fellowship sa Kanya. Tandaan po natin, kabilang tayo sa mga inaanyayahan. Kabilang tayo sa mayroong relasyon o kaugnayan sa ating Ama. Paano po niya inalok ito sa atin? Inalok niya ng buong kahinahunan, kaamuan at kagandahang loob. Makinig-an niya kayo sa akin at makakakain kayo ng mga masasarap na pagkain. At talagang mabubusog kayo. Lumapit-an niya kayo sa akin at makinig. Para ano po? Makinig para mabuhay kayo. Ano ang kanyang pangako? Ang sabi niya, ipapadama ko sa inyo ang pag-ibig ko't awa na ipinangako ko kay David. Mga kapatid, samantalahin natin ang pagkakataong ito na ang Diyos siyang nag-aanyaya sa atin. Siya ay Diyos, may likha ng lahat ng mga bagay. Subalit buong kapakumbabaan siyang nag-aanyaya sa atin. Sa atin na mga makasalanan. Inaanyayahan tayo upang magtamo tayo ng biyaya.
magtamo-tamo tayo ng awa. Samantalahin po natin ito, mga kapatid. Lumapit tayo sa ating Ama. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Dakila naming Diyos, aming Aba Yahuwah sa langit. Ikaw ang may likha ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang aming Diyos, Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Ganun pa man, ikaw, Ama, ang nagpakita ng kababaang loob nang kami ay iyong inaanyayahan ngayon na lumapit sa iyo. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong paanyaya. Dito'y nakikita namin ang iyong kagandahang loob, ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sapagkat sa kabila ng aming mga kabiguan, sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga kasalanan, nakukuha mo pa rin kaming anyayahan. Nangangako ka ng awa at biyaya sa iyong mga anak. Napakabuti mo po, Ama. Hindi namin kailanman matutumbasan lahat ng iyong mga kagandahang loob sapagkat ikaw ang may-ari ng lahat. Kaya naman kami lubos na nagpapasalamat sa iyo, Ama, sapagkat napakabuti mo. Diyos ka ng pag-ibig at awa. Hindi mo tinititigan ang aming mga kasalanan. Namamalagi pa rin ang iyong paanyaya upang magtamo kami ng iyong pag-ibig at awa. Ama, tanggapin mo po kami. Tanggapin mo kami na mga haing buhay para sa iyong kaluwalhatian. Narito po kami, Ama, hindi man kami karapat-dapat. Lumalapit po kami sa iyo. Magdalang habag ka po. Abutin mo ang iyong mga lingkod. Pagkaloob mo ang sagot sa aming mga dalangin. Basbasan mo ang bawat isa. Ang bawat sambahayan na ngayon ay nakikinig. Lahat ay dumaing sa iyo, dumalangin. Dinggin mo po ang iyong mga abang alipin. Panginoon naming Yahushua HaMashiach, ikaw ang luklukan ng mga biyaya. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Ikaw ang aming tagapamagitan sa Ama at aming tagapagligtas. Panginoon, salamat ng maraming-marami sa lahat ng ginawa mong pagpapakasakit, alang-alang sa iyong mga alipin. Ikaw ang nabuhay, ikaw ang namatay. Pinili mo ang mamatay upang kami ay mabuhay. Salamat, wala kaming maitutumbas sa lahat ng iyong ginawang kabutihan. Walang magiging anumang maaring makapantay pa sa kabutihang ginawa mo para sa iyong mga alipin. Patuloy mo nawa kaming ipamagitan sa ating Diyos na lahat ng aming dalangin ay Kanya nawang ipagkaloob. Ama, sumasampalataya po kami. Dinirinig mo ang aming mga dalangin ito. Ang lahat ay amin pong ipinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, ang aming dakilang tagapagligtas. Amen. At lakas mo siyang
ng pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, isang paalala lang, yung ating pong reading assignment ay 1 Chronicles and 2 Chronicles. Yung ating pong video tungkol po sa mga aklat na ito ay lalabas po either tonight or tomorrow. Natatapos na po ang ating pagsamba ng Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach. Bless all of us.